Tayo at ating pong dasalin ang panalangin ng kaloob bilang ating pag-aalay sa misang ito. Panginoon, tanggapin mo po ang aming handog, bunga ng aming pinagpaguran at ang pagunlad ng mga kaloob na iyong bigay. Pagkasan mo pumangiyan ang aming mga handog, gawin mo kami kasangkapan sa pagpapalaganap ng iyong kaharian. Amen. Magsitayo po. Ngayon ay Miyerkules ng ika-21 linggo sa karaniwang panahon, ang ikalawang araw ng ating Triduum Mass. At ang mangunguna sa ating pagdiriwang ay si Reverend Father Adam Gregor and Arellano. Sabayan natin ang koro sa pag-awit. Tayo nagtitipon sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At siya Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Pagkakaya ng Diyos at sa inyong mga kapatid, na luha at nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mga anak ng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at nabayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginagawa mo kami magkaisa ng kalooban. Ipagkaloob mo ang iyong mga utos ay aming mahalin. Ang iyong mga pangako ay hangalin namin tanggapin upang sa anumang pagbabago sa paligid namin, manatiling matatag ang aming loobin sa tunay na kasiyahang matatagpuan sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na pa naman. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mga kapatid, iniuutos namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo na layuan ang mga tamad at ayaw mamuhay ayon sa mga tagubilin namin sa inyo. Alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ang aming ginawa. Hindi kami nahiyang magtrabaho nang kami nariyan pa. Hindi kami tumanggap ng anumang bagay kaninuman nang hindi namin binabayaran.
Nagpagal kami araw-gabi upang hindi maging pasanin ng sino man sa inyo. Ginawa namin ito dahil sa wala kaming karapatang maghintay ng inyong tulong, kundi upang kayo'y bigyan ng halimbawang dapat sundan. Nang kasama pa namin kayo, ito ang tagupiling ibinigay namin sa inyo. Huwag ninyong pakanin ang sino mang ayaw gumawa. Ang Panginoon na bukal ng kapayapaan, ang siya nawang magkaloob sa inyo ng kapayapaan sa lahat ng pagkakataon. Naway sumainyong lahat ang Panginoon. Akong si Pablo ang sumulat ng pagbating ito. Binabati ko kayo. Ito ang aking lagda sa lahat ng sulat ko. Ganito ako sumulat. Naway sumainyong lahat ang pagpapala ng ating Panginoong Hesu Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot, ang maalam na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya, uunlad ang kanyang buhay. Ang sino man, kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Sion, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay, pag-unlad ng Jerusalem. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa mga aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw. Ang katulad ninyo'y mga libingang pinaputi, maganda sa labas, ngunit sa loob ay puno ng kabulukan at puto ng mga patay. Ganyan-ganyan kayo. Sa paningin ng tao ay mabubuti kayo. Ngunit ang totoo, punong-puno kayo ng pagpapaimbabaw at kasamaan. Sa aba ninyo mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, pinagtatayo ninyo ng mga libingan ang mga propeta at ginagayakan ang mga puntod ng mga taong namuhay ng matuwid. At sinasabi ninyo, kung kami sana ay nabuhay sa kapanahunan ng aming mga ninuno, hindi namin ipapapatay ang mga propeta. Sa sinabi ninyong iyan, inaamin ninyong kayo'y mga anak ng nagpapapatay sa mga propeta. Sige, tapusin ninyo ang pinasimulan ninyong mga ninuno. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Sa kapagpalang
hapon po sa ating lahat, mga minamahal kapatid. Magandang hapon po. Palapakan po natin ang Panginoon. Sa ating ikalawang araw ng Triduo para sa kay San Agustin, no, magandang pagnilayan natin yung kanyang mga katuruan. No, hindi lang yung kanyang buhay, pati kung ano yung kanyang itinuturo. So, si San Agustin ay may mga nailambag na preserve na mga homilies, reflections, at mga libro. No, kaya isa si San Agustin sa pinakamagaling na tagaturo ng pananampalataya. At doon sa ating pong ebanghelyong narinig, meron po siyang magandang reflection, no, tungkol doon sa libingan. No? Sa ating ebanghelyo, narinig po natin na inihambing ni Jesus yung mga Pariseo, Eskriba. Sino ba yung mga yon? Sila yung mga tagaturo ng kasulatan. Di ba sila dapat yung leader na nakikitaan ng pagbabago dahil sila yung tagaturo. Di ba? No? At ano ang inihambing ni Jesus? Sinabi niya yung mga Pariseo, Eskriba ay mga mapagpaibabaw, hypocrites. No? Sila ay natuturo pero hindi nakikita sa kanilang gawain yung kanilang itinuturo. Hypocrites, yun ang tawag doon. No? At maganda, no? Sinabi ni San Agustin na tayong mga tao din daw ay parang mga libingan. No? Kapag sinabi natin libingan, na yung panglabas ay yun yung nakikita natin. Pero yung pangloob daw, yun daw yung tinitignan ng Diyos. No? Kaya kung anong mahalaga daw sa atin, yung panglabas o yung pangloob. Kaya napakahalaga, sabi ni San Agustin, no, sabi niya, question your heart. No? Kaya napakahalaga na kapag tinitingnan po natin yung loob ng libingan, tanungin natin ang ating puso. No? Ano ba ang intensyon ng ating puso sa mga ginagawa natin? Diba? Maaari tayong nagdadasal, pero bakit tayo nagdadasal? Maaari tayo ay nagsiserve, pero bakit tayo nagsiserve? Tayo ay nagluluto, pero bakit tayo nagluluto? Bakit tayo ay nagtatrabaho, pero bakit tayo nagtatrabaho? Yan daw ang pinakamahalagang paraan kung paano natin tignan, kung paano tinitignan ng Diyos ang loob sa pamamagitan ng pagtatanong. Kaya, maaari natin ginagawa yung mga bagay-bagay, no? Nagbibigay tayo ng kaloob, nagdo-donate tayo, nagsisimba tayo dito, pero ano ang nangyayari sa puso natin habang ginagawa natin ang mga bagay na ito? Yan po ang katuruan ni San Agustin. No, napakahalaga ng loob. Kung ano ang nangyayari sa iyong puso. Di ba? Nagdadasal ka nga, pero meron kang inggit at galit sa iyong kasama sa chapel. No? For example lang yun. No? Naglilinis ka nga, no? Sa bahay, pero labag naman sa iyong kalooban. No? Magkaiba ang labas at ang kalooban. No? Ano daw ang pinakagamot sa pagpapaimbabaw? Sabi ni San Agustin, ang gamot daw sa pagpapaimbabaw ay yung pag-amin sa Diyos na siya ay nagkamali. No? Humility to accept yung tinatawag na confession. No? Lord, sabi niya, Lord, ano ba ang nakikita mo sa akin? Sana ay makita ko rin ito at maamin ko din ito sa iyo. At kapag nakita po natin kung ano yung nakikita ng Diyos sa ating puso, sabi ni San Agustin na
na dapat daw ang ugat ng ating ginagawa, ng ating mga puso ay pag-ibig. Bakit? Dahil magkaiba ang puso at pag-ibig. Tingnan mo yung katabi mo. Tanong mo sa kanya, may puso ka ba? Ngunit sabi ni San Agustin, maari kang meron kang puso, pero wala kang pag-ibig. Ganda, no? Yan sinabi ni San Agustin. Maari kang meron kang puso, pero wala kang pag-ibig. No, kaya, palagi natin suriin, no? Sabi na San Agustin, meron daw dalawang tao. No? Yung dalawang tao, nagbigay ng pera, limos sa bata. No? Yung isang tao, ang binigyan niya lang yung kanyang, nagbigay lang siya ng pera para makita ng ibang tao. Yung isang tao, nagbigay ng pera sa bata para makakain ito. Ano ang tinignan? Sino ang mas tinignang mabuti ng Diyos? Yung merong nagbigay ng mabuting para makakain. Diba? Maari tayo ay may ginagawa. No? Maari tayong lector, choir, lay minister, sa media, lahat tayo dito may ginagawa. Ang tanong, ano ang nangyayari sa ating puso kapag may ginagawa tayo? Dawa, ang sabi ni San Agustin, dapat ang nangyayari sa ating puso ay mas lalo tayo nagmamahal. Amen? Kapag tayo ay nagdadasal, mas lalo dapat tayo nagmamahal. Hindi yung kapag nagdadasal ka, mas lalo ka nagiging antipati ka. Diba? Nag-serve ka, mas lalo kang yumayabang. Nagbibigay ka sa simbahan, pero sinusumbat mo naman. Ano ba yung nangyayari sa ating puso sa mga ginagawa natin sa araw-araw? Harinawa sa ating mga ginagawa araw-araw, sa ating pagdadasal, paglilingkod, pagbibigay ng oras, talento, kayamanan, ang puso natin ay lumago sa pag-ibig. Amen? Dahil ang pusong may pag-ibig ay kinakalugdan ng Diyos. Palapakan po natin ang Panginoon. Magsidayo po ang lahat. Hilingin natin sa Panginoon na tulungan tayo maging tapat sa ating mga kilos at itutugon. Panginoon, basahin mo ang aming mga puso at tugunin mo kami. Panginoon, basahin mo ang aming mga puso at tugunin mo kami. Sa ating buhay bilang bayan ng Diyos, naway matugunan natin ang mga hamon ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng ating tapat na pagsaksi. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, basahin mo ang aming mga puso at tugunin kami. Ating nawang maiwasang gumawa ng mga bagay dahil lamang sa ating pagnanasang tumulad sa karamihan o dahil sa ating pagkukunwari. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, basahin mo ang aming mga puso at tugunin kami. Ang mga nawalan ng pag-asa dahil sa ating masamang pakikitungo at pag-uugali, naway manumbalik sa pagsamba sa Diyos sa mamamagitan ng ating pagbabagong buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, basahin mo ang aming mga puso at tugunin kami. Ang mga may sakit na may makita ang mapagpagaling na kamay ng Diyos sa kanilang mga dinaranas na mga pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, basahin mo ang aming mga puso at tugunin kami. Ang mga yumao sa buhay na ito, naway tanggapin sa walang hanggang kaluwalhatian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, basahin mo ang aming mga puso at tugunin kami.
Sa katahimikan na ating puso, idalangin natin sa ating Panginoon ang ating mga intensyon at kahilingan sa misang ito. Dalasan natin ang ating mga puso na tayo ay lumago sa pagmamahal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, basahin mo ang aming mga puso at tulunin ang naman. Tulungan mo kami sumbahin ka nang may katapatan sa aming mga puso at makalapit kami sa iyo, sa Espiritu at sa katotohanan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po. Magsitayo po. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahalin natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Pagkapinawaan, Panginoon, ng pag-ahari sa iyong mga kamay, sa kapangyarihan at karangalan sa ating kapanginabangan at sa buong sambayanan ng banal. Ama naming lumikha, pinagkamit mo kami na iyong pagkuko, kapagdangan sa isang pampamalagian paghahandog. Kaya't sa iyong sambayanan ay iyong ipagkaloob ang pagkakaisa at kapayapaang nagbubuklod, bunga na aming mga alay na iyong ikinalulugod sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo, Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang manaming makapangyarihan, tunay mong marapat, ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihaya, kahit na ito'y walang anumang may daragdag sa kadakilaan sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang iginabang ay kami rin iyong pinakikiharapan sa mga magitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel sa aming pagpupuri sa iyo, nang walang mapay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyo kadakilaan. Sa
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya, pinag-iisa pusang loob ng aming handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan ay hahandog para sa inyo. Kaya hindi naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Inabot niya sa kanyang mga alagad at sinabi, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at malamang gantipan ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo ay tunitahin, sa iniray hinahin, bilang pagkain inumin, bilang sasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y lumaki. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong pinarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sa kasama yan ay gabi magsasabi tayo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabukalog sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, alingapin mo ang iyong sibahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa ni Mayle Hubert na aming Obispo at ang kanang kaparihan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin nalinday na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kayo din na lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan, kaawaan mo at pagindapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ang Immaculada Concepcion ng Pasig ni San Jose, ang kanyang kabiyak na puso, kaysa ng mga apostol, ni San Andres na aming patron at Pasig, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
magsikayo. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para lang sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at pagtawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa gusto, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiling namin kami dyan sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Jesucristo. Sapagkat sa'yo ang kaharian, kapangyarihan, kapurihan, ngayon at magpapakailanman. Ngayon at magpapakailanman. Panginoon sa Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan, hindi ko sa inyo. Ang kapayapaan ay binibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya at ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi sa inyo. At sumayo. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kristo, Nagalis na mga kasalanan sa libutan, bawat Cordero ng Diyos. Nagalis na mga kasalanan sa libutan, maawa ka. Cordero ng Diyos, nagalis ng mga kasalanan, ipagkaloob mo sa amin ang Ang kapatid, narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos.
Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang pigil. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsulod po ang lahat at sama-sama natin dasalin ang panalangin kay Apostol San Andres. O maluwalhating Apostol San Andres, ikaw ang unang nakakilala at sumunod kay Kristo, ang Kordero ng Diyos. Kasama si San Juan, matapat mong sinamahan si Jesus sa kanyang misyon dito sa mundo. Ikaw rin ang nagikayat sa iyong kapatid na si San Pedro upang maging tagasunod ni Jesus. Sa iyong pamamagitan, buong puso ginawa naming masundan si Jesus at ang kanyang mga turo. Turuan mo kami mag-akay ng aming kapwa tungo kay Kristo nang aming siyang sama-samang ibigin at paglingkuran. Tulungan mo kaming matutuhan ang kahulugan ng pagpapakasakit ni Kristo sa krus nang malubot ginawa naming pasanin ang aming mga krus sa araw-araw nang walang pag-aalinlangan. Ama namin makapangyarihan, kami nakikiusap na iyong panglakan, sa hiling namin kami lagi idalangin sa iyong harapan ni Apostol San Andres na nangaral at nakasiwa sa iyong sambayanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Apostol San Andres, tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lubusin mo sa amin ang kagalingang bigay ng iyong pag-ibig na ngayon pinagdiriwang at kami naway magkaroon ng ganap na kaunlaran upang sa lahat
ng aming pinagkakaabalahan. Ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa pamamagitan ni Yeso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nasa po pasalamatan ang sponsor po natin ngayong araw na ito, si Mrs. Teresa Baldarian. No, para paman po natin sila. At kahapon po, si Mrs. Dominga Avalos. Para paman po natin sila. Pagkita po tayo bukas sa ating pangatlong araw ng ating paghahanda sa pagdiriwang ni ang Kapistahan ni San Agustin. Sumayin niyo ang Panginoon at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Misa ay nangyayari na umayo kayo taglayang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Hallelujah.